Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ang aking puso at isipan ng nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Ano kaya susuotin ko dito? Ay, hirap namang mamili ng damit. Mahal, ano na? Matagal ka pa ba? Mahal, halika. Tulungan mo nga ako. Ha? Oh. Ano na naman ang nangyari dito sa kwarto natin? Para na namang dinaanan ng Tingnan ipo-ipo. mo, ano ba sa dalawang to susuotin ko? Tuwing lalabas tayo, ganito na lang palagi ang eksena. Huwag ka na nga sumama sa akin sa susunod. Dennis! Joke lang. Ito naman, tinatawag mo kagad ang pangalan ko. Kapag hindi mo sinabi kung alin sa dalawang to susuotin ko, lalo tayong matatagalan. At kasalanan ko pa talaga. Ay, bilisan mo na kasi. Alin dito? Ayan nga yung bulaklakin. Okay. O, sige na, lumabas ka na. Oh, Magbibisa ako. Ay, salamat. Nakatulog na ang aking makukulit na pamangkin. Nasaan na kaya mga magulang ninyo? Gabi na. Bakit? Speaking of, I'm sorry. Ginabi na kami. shh, huwag ka na maingay, ate. Baka magising ang mga little monay ko. Himbing na tulog ng mga anak ko, ha? Ay, bakit dito mo pinahiga sa sahig? Malalamigan ng likod nila. Iakit ko pa sila sa kwarto sa itaas. Paano mo sila kakargahin pababa na hagdan, aber? Sa bagay. Huwag ka mag-alala. Makapal naman ang kutsyon eh. Teka, asan na si Kuya Dennis? May kausap sa cellphone. Saan kayo nag-anniversary date? Yun lang. Jesus! Mukhang madadagdagan na 3 kong pamangkin. Oy, Aray ko ah. dumi ng isip mo. Ano marami? Alam mo naman, teenager. Hoy, 5 taon ka ng kasal, no? Masyado tong pabebe. Kung ano-ano kasi iniisip mo eh. Hindi lang naman yan ang ginagawa ng mag-asawa, no? Palibhasa ikaw. No boyfriend since birth. Ay, grabe. Dapat talaga pinapamukha mo sa akin ang pagiging single ko. Sige, sa susunod, hindi na ako magbe-babysit sa mga anak nyo. Mag-asawa ka na kasi. Sayang yung pera mo. Nauubos lang sa pagkain at damit. Mag-asawa ka na. Para ang ibe-babysit mo hindi na mga pamangkin mo, kundi sarili mo ng anak. Ang ganda nitong polo na ito ah. Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo. Salamat po. Binilahan kita kasi mukhang puro na lamang si Julie binibilhan mo ng bago. O ikaw, wala man lang. Kahit mga pantalon mo kupas na, ang sapatos mo luma-luma na. Alam niyo namang hindi ho ako maluho. Anak, hindi naman luho yan. Ang sa akin lang, sana nakikita man lang ng asawa mo kung anong pangangailangan mo. Ako ang nagsasabi sa kanya na huwag basta-basta gagastos ng pera. Nagtatanggol mo na naman yung asawa mo. Sinasabi ko lang po ang totoo. Kung sa pag-aasikaso lang naman, wala akong masasabi kay Julie. Tingnan nyo nga, kahit maaari naman siyang maging career woman, pero nag-decide siyang maging full-time housewife para maalagaan niya kami ng mga bata. Oo na. Ma, hanggang ngayon ba naman, malayo pa rin ang loob mo kay Julie? Alam ko naman, mabait yung asawa mo. Hindi ko lang maiwasang isipin na kung hindi pa sana kayo nagpakasal ng 25 anyos kayo, siguro nakapag-abroad ka pa at marami ka pang nagawa para sa iyong sarili. Wala na mag-asawa ka.
Kayod kalabaw ka na palagi para buhayin ang pamilya mo. Masaya ako sa desisyon ko. At kahit kailan, hindi ako magsisising nag-asawa ako ng maaga. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahal, ba't ganun? Kumakati yung kamay ko dito sa dishwashing paste natin. Yung smart dishwashing na lang kasing gamitin mo. Okay, sige. Yun na nga bibili natin pag nagpunta tayo sa grocery. Nga pala, mahal. 4 years old na yung panganay natin. Siguro mas mabuti kung i-enroll na natin siya sa preschool. Masyado siyang interesado mag-aral. Tingnan mo nga yung room nila, puro mga sulat sa dingding. Pwede na. Sige na. I-enroll na natin tapos i-observe na lang natin kung nag-enjoy siya. Sa tingin mo, mas mabuti yun? Oo. Okay, sige. Sasamahan ko siya bukas sa school. Tapos mamili tayo ng mga kakailanganin niya sa linggo. Isama natin yung dalawa para makapaglaro sila. Okay, sige. Thank you, mahal. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako magdedesisyon. Salamat din, mahal. Dahil hindi ka nagdedesisyon ng mag-isa. Gusto mo, palaging sabay ang mga paan natin sa paghakbang. Hanggang tumanda tayo, gusto ko, kahit meron tayong hindi pagkakaunawaan, sa huli, dapat pareho pa rin ang desisyong gusto nating gawin. Kumusta yung first few weeks ni Maymay sa school, ate? Okay naman, masaya. Nakakapanibago. At sa tingin ko, nakakapagod. Naku, sinabi mo pa. Araw-araw nag-iisip ako kung anong babaunin niya. Bakit? Dapat ba araw-araw iba-iba ang baon niya? Hindi naman, pero syempre gusto ko maging magana siyang kumain. Baka kung maagaw masyado yung attention niya sa pag-aaral. Grabe, alam mo naman college na kaagad yung pamangkin ko. Masyado competitive yung pamangkin mo na yan eh. Kaya sub-sub mag-aral. Minsan hindi kakain hanggat hindi natatapos yung kanyang assignment. Good evening, everybody. Oy, kuya? Uy, andito palang pinakamaganda kong sister-in-law. Malamang. Ako lang naman ang kapatid ni ate, kaya ako na ang pinakamaganda. Oo nga pala. Magbihis ka na. Sabay-sabay na tayo maghahapunan. Sige. Matet, ano gusto mong dessert? Ice cream? Yun. Sige. Magbibihis lang ako tapos bibili ko ng ice cream, ha? Thank you, kuya. Hanggang ngayon, ini-spoil ka pa rin ni Dennis, ha? Kasi ate, alam niya wala akong kuya. Tama ka. Ay, buti na lang si Kuya Dennis ang napangasawa mo, no? Hindi ko lang ma-imagine ang buhay mo kung ibang lalaki ang napangasawa mo. Sarado na kaagad itong tindahan malapit sa amin. Mapapalayo pa tuloy ako. Bale, bibilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng sasakyan para makakain na kami. Makalam ng sigura ako eh. Yak, gutom na rin ang magkapatid niyon. Kaya buti pa, dito ako lumiko sa may kanang bahagi ng kalsada. Hello? Oo. Yes, ako nga asawa niya. Bakit? Ano? Bakit ate? Hindi! Ate,
Dennis mo na aksidente. Nabangga ang kotse niya. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, manalangin tayong mailigtas ng mga doktor si Kuya Dennis. Ate, punong-puno siya ng dugo. Nakita mo ba itsura niya? Halos hindi mo siya makikilala. Puro dugo. Diyos ko, asawa ko. Ang kawawa akong asawa. Diyos ko. Bakit naman kailangan mangyari ito kay Kuya Dennis? Julie! Julie! Mama. Ano nangyari? Anong sinabi mo sa teleponong nabangga si Dennis? Anong nangyari? Anong nangyari? Mari na lang kung paano nangyari yun, Ma. Bakit hindi mo alam? Ikaw ang asawa, dapat alam mo yun! Huminahon po kayo. Asan na siya? Asan na anak ko? Inoopera na. Kapag may nangyaring masama, sana ako umanda ka sa akin! Kasalanan mo ito! Teka po, wala naman po may gusto mangyari to. Nakikinig ka! Hindi kita kinakausap! Diyos ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo ang asawa ko. Napakabait niyang tao. Napakabait niyang asawa at ama. Hindi siya karapat-dapat na magdusa sa ganitong paraan. Kung kailangan ko lumuhod, lumakad ng paluhod araw-araw sa harapan niyo, gagawin ko po yun. Ligtas mo lang po ang asawa ko. Diyos ko po. Ate, tumayo ka na dyan. Kanina ka pa nakaluhod. Hindi. Hindi ako tatayo dito, Matet. Hanggat hindi na ilalabas ng operating room si Dennis. Hindi ako titigil manalangin at magmakaawa sa Diyos. Hanggat hindi sinasabi ng doktor na ligtas na siya. Ate, Kulang pa ang nararanasan ko ngayon. Kung ikukumpara sa hirap na pinagdaraanan ni Dennis. Walang kapantay ang sakit at hirap na dinaranas niya ngayon. Kaya dadamayan ko siya. Kahit sa ganitong paraan man lang. Dadamayan ko ang aking asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dennis! Anak mo! Ayos ko! Bakit mo inayang mangyari ito sa anak ko? Dennis! Kasalanan mo ito! Kasalanan mo kung bakit nangyari ito sa anak ko! Hindi mo yung ate ko! Dahil sa iyo kung bakit nagbago ang buhay na anak mo! Kung hindi sana ikaw ang napangasawa niya, hindi sana mangyayari ito! tama na po! Bakit po ba si ating sinisisi ninyo? Sorry, Ma. Patawarin mo ko. Ate, hindi! Wala kang kasalanan! Bakit ka nagsasorry? Aksidente ang nangyari! Sana ako na lang. Ako na lang ang na-aksidente. Ako na lang.
tulala. Brain dead na raw siya, Matet. Pwede bang ayusin ng mga doktor yung mukha niya? Para kahit pa paano maibalik sa dati ang itsura. Pero hindi na siya magigising. Huminga na lang siya dahil sa aparatong ito. Anong desisyon mo? Di ko alam. Iwan. Mula nung makilala ko si Dennis, hindi na ako nakagawa ng mga desisyon na mag-isa lang. Siya ang my last say sa lahat ng desisyon ginagawa ko. Malaki man yun o maliit. Pero walang kakayahang magdesisyon si Kuya Dennis. Para sa sarili niya ngayon, ate. Di ko alam kung anong gagawin ko, Matet. Di ko alam. Mabuti naman natulog na mga bata. Mga anak, pasensya na kayo. Hindi ko kayo naaasikaso ng maayos ngayon. Ay, ang bunso ko nakatulog na maruming damit. Mabuti pa bihisan ko muna siya. Oh, bakit mainit si bunso? Oo nga, mainit siya. At saka, ano itong malalaking butling sa mukha niya? May mga... Oh, Diyos ko! Malulutong ba ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Matet, sigurado ka ba? Kaya mong alagaan si Bunso? Oo, ate. Kesa naman isama mo siya dun sa dalawa. Eh baka mahawa sila sa bulutong. Tapos kailangan mo pumunta sa ospital. Bakit ba kasi kailangan magsabay-sabay ang mga problema? Ate, nandito ako. Dadamayan kita. Kaya magpakatatag ka. Huwag mo na lang pansinin yung mga sinasabi sa'yo ng binan mo. Salamat. O sige na, magbihis ka na. Kahapon pa yung damit mo yan. Maligo ka na muna sa inyo. Tapos iwan mo muna kina nanay yung dalawa. Ako na ang bahala dito sa pamangkin ko. Dennis, gumising ka na. Uwi na tayo. Di ba dapat palaging tugma ang desisyon natin? Sumang-ayon ka na sa akin. Uwi na tayo. Di ko na kaya makita na nandiyan ka. Please, nakikiusap ako. Maghahanap ka ng trabaho, ate? Hindi ako pwedeng tumanga na lang sa ospital, Matet. Malaki na ang hospital bills namin. Isa pa, ang 3 bata. Kailangan ko bumili ng gatas, ng diaper. Si Maymay nag-aaral na. Halos paubos na ang ipon namin ni Dennis. Paano
si Kuya? Kakausapin ko si Mama. Siya na muna magbabantay kay Dennis habang nagtatrabaho ako. Ate, Pwede bang sa'yo muna yung mga bata? Kapag nakahanap ako ng trabaho, susweldohan na lang kita. ano ka ba? Para ka namang ibang tao. Naapektuhan na rin ang trabaho mo eh. Online teacher ako, ate. Hindi naman ako nag-oopisina. At higit sa lahat, hawak ko ang oras ko. Kaya kong pasabayin ang trabaho at magbabantay sa mga pamangkin ko. Salamat. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang naging kapatid ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito ngayon. Kung wala ka sa tabi ko. You can start next week. Talaga po, sir? Yes. Honestly, matagal kang hindi nagtrabaho sa corporate, pero I have a feeling na magiging asset ka ng company. Thank you very much. But you have to work hard, Julie. Hindi ka mapopromote kagad pag hindi ka nag-excel. Malaking company ito. At malakas ang competition. Make sure you're going to work earnestly, okay? Yes, sir. I will do my best. Siya nga pala. Sabi mo na sa ospital ang asawa mo. Anong sakit niya? If you don't mind. Na-aksidente po siya. Brain dead. Oh. Sorry to hear that. Kaya nga, kailangan ko po magtrabaho para madugtungan pa ang buhay niya kahit paano. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang gabi, Ma. Buti naman pumunta ka rito sa ospital. Akala ko lulumuti na ako rito eh. Pasensya na ho kayo. Last check-up kasi ni Bunso ngayon dahil dun sa bulutong niya, kaya ginabi na ako. Isa pa, meron na rin kasi akong trabaho ngayon. At anong gusto mong palabasin? Hindi mo nababantayan ang anak ko? Porke ba ganyan na ang kalagayan niya? Ay, hindi naman po sa ganun. Di ko ba nakiusap ako sa inyo na kayo muna magbantay kay Dennis? Hoy, Julie, baka nakakalimutan mo. Nang hindi pa ganito si Dennis, ikaw ang nakikinabang ng lahat ng pinaghihirapan niya. Bakit? May natatanggap ako mula sa kanya? Wala. Madalas pa nga ako ang bumibili ng damit ng anak ko. Dahil hindi mo man lang naiisip bilhan. Kahit halos gulab-gulanit na isinusuot yung polo. Oh, bakit pinandidilatan mo ko, ha? Bakit kailangan niyo pong banggitin yan? Dahil sa tingin ko, nakakalimutan mo na ang obligasyon mo sa asawa mo. Kahit parang lantang gulay si Dennis, buhay pa siya. Humihinga pa siya. At hindi mo siya maaaring basta-basta lamang abandonahin. Ay, salamat. Natapos ko na rin yung ginagawa ko. Bukas, pwede ko nang gawin yung iba pang trabaho. Julie! Sir? Oh, bakit andito ka pa? 7:00 na. Overtime ka na. Tinatapos ko po yung ginagawa ko. Mukhang masyado mong dinibdib ang sinabi ko sa'yo. Gusto ko lang po talagang makatulong sa company. At isa pa,
para mabawasan na yung backlogs ko. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa po. O, tara. Sumabay ka na sa akin. Magdi-dinner kami ng family ko. Ay, naku sir, wag na ko. Sumama ka na. Ipakikilala kita sa misis ko. Masyado yung selosa eh. Pag may bagong empleyado, lalo na babae, dapat mag-courtesy call muna sa kanya. Talaga po. Oo. Okay, sige po. Sasama na ako kung gano'n. Akikilala ko pa yung misis nyo at nang malaman niya na hindi ako threat sa relasyon ninyo. O, tara. Thank you po. Salamat sa inyo sa pag-atid. Si Julie to ah. Ingat kayo, sir. Sino naghatid sa kanya? Nakabukas ang bintana ng kotse. Lalaki? Ang kapal talaga na mukha ng babaeng to. May lakas ng loob pa talaga siya magpahatid dito sa ospital. Hindi na nahiya. Makintab na ang sahig. Ayos talaga to Starbucks floor wax ah. Ilang linggo rin akong hindi nakapaglinis. Matet? Ate? Ito ha. Naipagluto ko na ng almusal yung mga bata. Tsaka ito nga pala, ibayad mo to sa school na may ha. Kasi may meeting kami ngayon eh. Sige. Isa ako sa magpipresent sa department namin. Kailangan ko makarating sa office. Hindi ako pwedeng mali. Pero hindi ka pa yata nag-aalmusal, ate. Okay ako. Bahala ka na sa mga bata, Ate? Bakit? Ayos ka lang ba? Oo. Bakit? Wala. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Tawagan mo ako kapag may problema, ha? Oo, ate. Okay, thank you. Bye. Bye. Ay. Isang buwan nang nasa ospital si Kuya Dennis. Ilang linggo na rin nagtatrabaho si Ate Julie. Hindi ko na siya nakikitang umiiyak ngayon. At hindi na rin siya natutulala. Gaya ng unang mga araw na naka-confine si Kuya. Ibig bang sabihin? Natanggap niya na ang napakalaking pagbabago sa buhay nila. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, Julie. Baka mali lang ang dinig ko sa'yo. Ang sabi ko po, ipapatanggal ko ng life support ni Danny. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Parang mo na rin sinabing gusto mo lang mamatay ang anak ko. Nauunawaan kita, Ma. Alam kong ayaw mong mawala si Dennis. Pero nung una pa lang, sinabi na sa atin ng doktor na wala na siyang pag-asa. Tumigil ka! At bakit? Diyos ka ba? Diyos ka ba para bigyan ng hangganan ang buhay ng anak ko? Asawa ka lamang ni Dennis! Hindi ako asawa lang. Asawa niya ako. Asawa ako ni Dennis at ako ang magdedesisyon para sa pamilya. Dahil ako at siya ay iisa.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak ko! Huwag mo akong iwan! Dennis, anak! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya mawala ka! Ma, kailangan nang ibaba ang kabaong. Huwag na pong yakapin. Pabayaan mo ako! Ito na lang ang huli pagkakataon makakasama ko, anak ko! Napabadilim ang langit. Baka abutan tayo dito ng ulan. Hayaan niyo na po si Dennis. Hayaan niyo nang mamahinga. Huwag niyo nang pigilan. Nasasabi mo yan dahil kahit buhay pa anak ko, may kinakalantari ka na kagad na ibang lalaki! Huwag niyo na gusto paglibing. Sana kayong gumawa ng eksena dito at magkalat ng kwentong wala namang katotohanan. Isipin niyo naman ang anak niyo. Libing niya ito. Ilibing natin siya ng matahimik at mapayapa. Salamat. Oo, nauhaw ako. Oo nga pala, Matet. Meron akong, Uy, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ano yung sinasabi ng binan mo kanina sa libing, ate? Narinig mo pala. Paano hindi ko maririnig? Ang lakas ng boses niya kanina. Huwag mo siyang pansinin. Ate, Bakit ba? O makatingin ka sa akin, parang... Huwag mo sabihin naniwala ka sa sinabi ni Mama. tataka lang ako. Saan? Sa'yo. Bakit? Anong dahilan? Hindi ka man lang umiyak kanina habang inililibing si Kuya Dennis. May magagawa ba pag iyak ko? Mabubuhay ba uli si Dennis kapag humagulgul ako at naglupasay? Ate. Huwag na nga natin ito pag-usapan. Yung sinasabi ko kanina, Kako, may nahanap na akong yaya ng mga bata, kaya pwede ka nang makabalik sa dati mong routine. Doon na uli sila sa bahay. Sigurado ka ba? Napakarami na naming atraso sa'yo. Ayun ka na naman. Tingnan mo na lang sila kapag meron kang oras. Sige, ate. Ako na lang ang aasahan ng mga anak ko. Ako na lang ang naririto. Kaya kailangan kong para sa birthday ng anak ko, Mate. Nagustuhan mo ba, ate? Oh, talaga. 14th birthday na. May dalaga na ako. Ngayon mo lang ba na-realize? Ang bilis ng panahon, ano? Hindi na natin namalayan. Correct. Tama ka. 10th anniversary ko na sa trabaho sa susunod na buwan. Oo nga, ate. At saka, 10th death anniversary ni Kuya Dennis.
Nakakamiss din, ano? Namimiss ko na yung pag-i-spoil niya sa akin. Yung mga souvenir nga pala ni Maymay, okay na rin ba? Oo, ate. I-deliver na yung dito bukas. Mabuti naman. Siya, sige. Kukunin ko na itong mga invitation cards para ma-distribute ko na sa ilang bisita natin na imbitado. Yung lola niya, hindi mo ba iimbitahan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Himala. Naalala mo akong bisitahin. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Birthday po ni Maymay sa darating na Martes. Imbitado po kayo. Ito po ang invitation card. Oh, may pa-birthday party pala. Mukhang maasenso ka na talaga. Balita ko, promoted ka raw. Sino pong nagbalita sa inyo? Akala mo siguro, wala na akong alam tungkol sa'yo, no? Thank you. May pakialam pa rin pala kayo sa akin kahit papano. Kumusta na po pala yung blood pressure niyo? Isinugod daw kayo sa ospital nung nakaraan? Normal ang BP ko kanina. Pero tumaas nang dumating ka. Ganun po. Okay, sige. Hindi na ako magtatagal. Sana makapunta kayo. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag makita nila ang kanilang lola. Anibersaryo ni Dennis sa susunod na buwan. Wala ka na naman bang plano? May gana ka pang magpaparty sa birthday ng anak mo, pero ni minsan, mula na mabatay si Dennis, hindi mo na alalang dalawin ang puntod niya. Ni minsan, hindi ka man lang nagpadasal para sa anibersaryo niya. Pagkatapos kang buhay ng anak ko, pag-aksaya ng oras at pera nung naririto pa siya. Para mo na lamang siyang basurang itinapon at hindi na kahit kailan nilingap. Anong klase kang asawa? Congratulations, Julie. Sir Deo, marami pong salamat. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nawala ng tiwala sa akin. Sabi ko naman sa'yo, nung una ko palang kita sa'yo, alam ko magiging asset ka ng company. Yung huli mong promotion, naging department head ka. Ngayon naman, kasama ka na sa board of directors. Napakasaya ko po. Talaga? Opo. Ay, sige. Sabi mo. Grabe, hindi niyo ba nakikita? Abot tenga na nga yung ngiti ko. Oo. Sige na, magtrabaho ka na. Thank you po. Julie, Yes, sir? 10 taong ka ng byuda. Wala ka bang planong mag-asawa uli? Ha? Sarap ng kape. Regalo sa akin ang asawa ni boss yan. Close ka masyado doon, ate, ha? Siyempre. Kasi alam niyang safe ako. Safe? Yeah, safe. Ibig sabihin, hindi ako kasama sa mga babaeng posibleng maging kabit ni Sir. Grabe, ha? Silosa kasi yun. Pero blessed ka masyado sa trabaho mong yan. Sinabi mo pa. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon ng mga anak ko kung hindi ako natanggap sa company ito.
Imbitado ba sila sa birthday party ni Maymay? Oo. At saka, may binata pa sa mga katrabaho ko, no? Mamili ka na doon ng mapapakasawa mo. Grabe ka naman, ate, ah! Grabe ka, ha? Grabe kang magampas. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, ayoko na mag-asawa. Ay, naku. Mahirap tumanda nang walang kasama. Sus! Look who's talking. At least, ako may 3 anak. O ikaw? Kung ikaw may 3 anak, Oh. ako naman may 3 pamangkin. Kuya Deo! Oh, Architect Marvin Dominguez. Ano, kumusta ang biyahe mo? Eto, may jet lag nga ako eh. Oh, doon ka na sa bahay magpahinga. Oo. Ito pala ang building nyo ah. Ang laki. Oo. At ito ang i-renovate mo. Siguruhin mo lang na magiging maganda ang overall appearance nito, ha? If the price is right. Name your price. Wow. Hindi ka pa rin nagbabago ah. Mayabang ka pa rin. At least may karapatan ako magyabang. O siya. Magpapahinga muna ako ng 1 week. Saka ko ayusin ang design para rito sa building nyo. No problem. At saka, may isa pa pala akong project na ibibigay sa'yo. Ano yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate! Kailangan ko na mag-number 2. Ano ba? Bilisan mo na sa banyo. O, pasok na. Bakit magtagal mo lagi sa banyo? Tagal mo maligo? Binababad ko pa kasi yung katawan ko sa Shield Bath Soap. Sobrang tagal naman yata. Halos 1 oras ka lagi maligo. O, pumasok ka na sa CR. Ang dami mo pang sinasabi. Masakit na nga yung tiyan mo. Oo na. Sige, papasok na ako. Ay, siya nga pala. Tawagan mo na yung in-orderan natin ng cake ni Maymay para sa party mamaya. Sabihin mo, i-deliver na mas maaga kasi kailangan may pictorial. So, dapat, maaga pa, nandiyan na ang cake. Okay, sige. Nasaan na ba yung cellphone ko? Ay, ito pala. Pinato ko sa ibabaw ng mesa. Sino to? May nag-send ng friend request? Marvin Dominguez? Ate, wala pa yung biyanan mo, ah. Ay, okay lang. Pumunta siya o hindi. Basta mahalaga, inimbitahan ko siya. Sa bagay. Julie! Ay, ayun na si boss. Sige na, dito na ako. Oh, late na ba kami? Ay, hindi po. Ay, boss, tuloy kayo. Pasensya na kayo sa bahay namin. Maliit lang. Eksakto pala. May sinama akong arkitekto rito. Baka ako gusto mong iparenovate ang bahay mo. Ha? Marvin, Hi. Marvin Dominguez. Marvin Dominguez? he's a family friend, Julie. Para ko na siyang younger brother. Pero matanda na rin yan. Matandang binata. Ikaw yung nag-send sa akin ng friend request? Oo, ako yun. Ay, sige, tuloy kayo. Saan ko pwedeng ilagay itong regalo ko? Regalo? Para sa anak mo. Akin na. Thank you, ha? Okay, sige, maupo na muna kayo. Thank you, ah. Ate, sino siya? Parang ibang feeling ko sa kanya, ha? Type mo? Hindi! Feeling ko, type ka. Ha? Iba makatingin sa'yo, ate?
Baka makakapag-asawa ka na uli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Deo, pinatatawag niyo raw po ako. Oo, Julie. Naupo ka. Thank you. And be at ease. This is not work-related. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa'yo. Sa akin? Oo. Ako na magsasabi dahil mukhang dinadaga ang bata ko eh. Sir, hindi ko kayo maintindihan. Si Marvin. Siya ang nagde-design ng bagong building natin. Ah, yes. Alam ko po yun. Gusto kanyang ligawan. Ano ho? Oh, single ka naman. Single din siya. I'm sorry, sir, pero ayoko po ng mga ganitong topic. Oo. Okay, sige po, maiwan ko na kayo. Julie! Julie! Oh my God. Na-offend ba siya? Aray, ang sakit ang likod ko. Knock. Matet? Ate, nag-dinner ka na ba? Ay, hindi na ako magdi-dinner. Oh, bakit? Diet ka? Kumain na ako kanina. Birthday nung katrabaho namin eh. Napakain ako. Nag-take out kasi ako ng pagkain eh. Sige na, kumain ka na. Dito na lang sa sala. Oo nga pala. Bakit ka nakaitim? Dinalo ko si Kuya. Huh? Death anniversary niya ngayon. Hindi ba? Teka lang. Kukuha kita ng maiinom. Ate, hanggang kailan mo ba iiwasan ang topic tungkol kay Kuya Dennis? Matet, pagod ako. 10 taon ang patay si Kuya Dennis. Minsan nalilito na ako kung naka-move on ka na ba? Kaya hindi mo na siya naaalala? O nasasaktan ka pa rin? Kaya ayaw mong nababanggit siya. Tama ka. 10 taon na ang nakalilipas. Bakit kailangan pa natin siya pag-usapan? Alam kong mahalaga siya sa'yo. Kaya hindi kita pinakikialaman kung gusto mo siyang alalahanin. Huwag mo na akong idamay, Matet. Tapos lang na isang meeting. May susunod na naman. May tumatawag. Si Matet? Oh, bakit kaya tumatawag to? 1 linggo na akong hindi kinikibo Hello? Ate? Oh, Matet, bakit? Yung binan mo! Nasa ospital! 50-50 raw! Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate,
Pumasok ka na. Sige. Papasok na ako, Matet. Bakit ganito si ate? Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Nanlalamig ang kamay niya. At parang nanginginig siya. Teka lang. Nahihirapan ako uminga. Ate, hindi pa naman patay ang binan mo. Kumalma ka lang. Okay. Oo. Kaya ko to. Halika na nga. Sasamahan na kita sa loob. Lalabas na lang ako kapag nakapasok ka na, ha? Okay, sige. Sige, Matet. Bakit dinalaw mo pa ako? Wala na si Dennis. Wala nang anumang nag-uugnay sa atin. Dugo ni Dennis ang nananalaytay sa ugat ng mga anak ko. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na wala nang nag-uugnay sa atin. Kung ayaw niyo ako makita, patawarin niyo ako dahil pumunta ako dito. Pero hindi ko kayo pwedeng tiisin. Ina kayo ng ama ng aking mga anak. Magpalakas ka, Ma. Si Dennis. Miss na miss ko na ang anak ko. Gusto kong makita ang anak ko. Bakit niya tayo iniwan, Julie? Ma, Bakit maaga tayong iniwan ni Dennis? hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam ang kasagutan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niya. Tatanda kaming magkasama. Matutulog na ako, Matet. Salamat sa pagsama sa akin. Ate, Bakit? okay ka lang ba talaga? Kanina, panic attack yun, di ba? Okay lang ako. Hindi ka okay. Hindi ka na halos makahakbang kanina. Nanginginig ka. Nahihirapan kang huminga. Papalapit pa lang tayo sa ospital. Napansin kong iba na ang itsura mo. Dahil pa rin ba ito sa nangyari noon? Siguro nga, tama ako. Hindi pa rin naghihilom ang sugat na idinulot sa iyo ng pagkawala ni Kuya Dennis. Hindi ba? Bakit ba gustong-gusto mong ungkatin ang tungkol kay Dennis? Dahil gusto kong matapos na ang paghihirap mo, ate. Gusto ko na rin kalimutan ang lahat. Gusto ko nang kalimutan ang napakasakit na pangyayaring yun. Pero paano? Sabihin mo sa akin, paano? Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin kung paano unti-unting naging tuwid ang linya sa monitor ng life support ni Dennis. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin kung paano unti-unting nawawala ng init
ang kanyang mga palad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit nawala siya ng ganong kaaga. Hindi ko man lang napagandaan ng lahat. Hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Pero sabihin mo sa akin, paano ako maghihilom? Paano ako makakalaya sa sakit na paulit-ulit kong nararamdaman kung bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa edad na 35 years old, isa na akong byuda. May 3 anak na kailangang buhayin, pero walang trabaho. Para akong ibon na nabalian ng pakpak. At hindi ko alam kung paano gamitin ang mga pako para makalakad. Siya ang sandigan ko. Siya ang aking lakas. Ang haligay ng pamilya namin. Sa kanya lahat nanggagaling ang mga delisyong ginagawa namin bilang mag-asawa. Napakasakit na ang kauna-unahang desisyong ginawa ko mula nang ikasal kami ay ang pagpatay ng life support machine na kumukontrol sa kanyang paghinga, Matet. Ako ang bumatay sa asawa ko. Ako bumatay kay Dennis. Hindi totoo yan, ate. Hindi mo pinatay si Kuya Dennis. Hindi ko yung gustong gawin, pero wala akong ibang pagpipilian. Tama ang desisyon mo. Walang mali sa ginawa mo. Sana hindi na lang natin siya pinayagan na umalis ng gabing yun. Sana buhay pa siya ngayon. Kasama pa natin siya. Sana nakita niyang lumaki pa ang mga bata. Sige lang. Iiyak mo lang, ate. Pinilit ko siyang kalimutan. Kaya hindi ko inaalala ang lahat ng tungkol sa kanya. Birthday niya, death anniversary, ang paborito niya pagkain. Ginawa ko lahat, Matit. Ginawa ko lahat para kalimutan ang kuya mo. Pero nandito siya. Nandito pa rin siya sa puso ko. Nandito pa rin siya sa isip ko. Minsan bumibisita ako sa punto niya para sumbatan siya. Para tanungin kung bakit niya ako iniwan ng napakaangka. Bakit hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin na magsasama kami sa hirap at ginawa? Ate Julie. Dennis! Dennis, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko iniwan?
nakatatag ka na ng napakahabang panahon. Ngayon, pwede ka nang maging mahina. Pwede ka nang umiyak. Pwede ka nang tumigil magpanggap. Hindi ko lubos maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon na mag-isa niyang hinarap ang bawat araw na punong-puno ng pangungulila kay Kuya Dennis. I'm sorry, ate. Hindi man lamang kita natulungan makalaya sa madilim na bilangguang hinaroroonan mo. Good morning, sir. Oh, Julie. Pinatawag kita dahil gusto ko mag-apologize sa sinabi ko sa iyo nung isang araw. Sa Hello, yan, sir. ang Pero, DCR. hindi ibig sabihin, Sa Mega nagbago Manila. ng isip ko. Sir Deo. Julie, isang dekada ka ng byuda. Isang dekada ka na rin dito sa company. Pero alam mo ba, kahit marami kang na-accomplish, kahit may mga awards kang natatanggap, kahit ilang beses ka nang na-promote, hindi pa kita nakitang masaya. Ngumingiti ka pero hindi umaabot sa mga mata mo ang saya. Sir. I know that life is hard, especially for you. Pero Julie, you deserve to be happy. At alam kong nakikita ka ngayon ng asawa mo, nalulungkot siya. At sisisihin niya ang sarili niya dahil siya ang dahilan kung bakit nararanasan mo yan. Minsan din, hindi pa kita nakitang umiyak. Masyado kang nagpapanggap. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Julie. Tao ka. Nabubuhay ka. Maaari kang umiyak, maaari kang masaktan, maaari kang manghina. May mga anak ako, Sir Deo. Kung palagi ako magpapatalo sa emosyon ko, guguho ang tahanang sinisulungan nila. Julie, minsan, kailangan mo munang gumuho para makapaglagay ka ng panibagong pundasyon na mas matatag. Minsan, kailangan muna nating mabasag para mabuo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bango ah. Fresh na fresh ang mga sinampay. Day off ko kasi, kaya nakapaglaba ako. Anong sabon ang gamit mo, ate? Pride. Talaga? Oo. Oh, nag-almusal ka na ba? Halika, sabayan mo na ako. Ah, sige.
Bakit ka nga pala napadaan? Day off ko rin eh. Kaya sabi ko, baka payagan mo yung mga bagets na sumama sa akin. Saan kayo pupunta? Sa mall. Ah, okay. Sige. Teka. Mga damit at saka sapatos ito ni Kuya Dennis ah. Oh, tapos ito, mga libro niya to. Ano gagawin mo dito? Nakapanghihinayang naman na sunugin. Kaya, idodonate ko na lang. Ngayon mo lang inayos sa mga gamit niya? Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nabuksan ang kwarto namin at alisin na yung mga gamit niya. Huh? Hindi ka pumapasok sa kwarto niyo? Hindi. Mula nung ilibing siya, doon ako sa kwarto ng mga bata na tutulog. Ayos yan, ate. One step at a time. Makikita mo na lang, nalagpasan mo na ang bagyong ito sa buhay mo. Oo. Unti-unti. Kahit mabagal, basta umuusad. Tama ka, Matet. Kailangan ko nang makalaya rito. Kailangan kong palayain ang aking sarili sa masalimuot na nakaraan. Ma, nagdala ko ng mga prutas para sa inyo. Salamat. Kumusta na pong pakiramdam nyo ngayon? Sa awa ng Diyos. Mabuti na. Mabuti naman at nakasurvive kayo sa atake ngayon. Magdoble ingat na kayo ngayon, lalo na sa mga kinakain nyo. Yeah, tama ka. Oo nga pala, Ma. Meron lang po akong itatanong sa inyo. Ano yun? Pwede na po ba akong... Kung sakali lang ho, pwede na ba akong makipagrelasyon sa iba? Alam mo, Julie, kung may pinagpapasalamat man ako sa Diyos, yun na yung pagiging maunawain at mapagpasensya mo sa akin. Mula na magkasintahan pa lang kayo ni Dennis, pinakikitaan na kita na hindi maganda. Hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay. Pero hindi mo ako pinakitaan na masama. Pero nang mamatay si Dennis, kahit madalang, binibisita mo pa rin ako. Naunahan mo pang nagpunta sa ospital ang mga kapatid ng asawa mo nang inatake ako. Patawarin mo sana ako kung kailangan ko pang atakihin bago ko mapagtanto na hindi kita dapat tinatrato ng ganun. Mabuti kang babae. Mabuti kang ina. Itinagbuyod mo ang mga apo ko habang dinaramdaman sakit ng pagkawala ng anak ko. Ma'am, napakarami mo ng pinagdaan ng hirap at pagdurusa, Julie. Nararapat lang na maging masaya ka na muli. Salamat, Ma. Salamat sa iyo. Salamat. Dahil minahal mo ng totoo ang aking anak. Tama si Dennis. Hindi siya nagkamali nang nagdesisyon siyang mag-asawa na maaga at pakasalan ka. Kahit maikli lang ang buhay niya, nagpapasalamat ako sa piling mo. Naging masaya siya. Ay, naku, ano ba yan? Kailan naman nagpa-car wash ako? Saka naman umulan. Grabe. Julie, Oy, Marvin. pauwi ka na? Oo.
sabay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Bakit? May kotse ako. Yun ba? Yung nakaparada sa dulo? Bakit alam mo? Siyempre, stalker mo kaya ako. Talaga ba, ha? Ayun lang ang sasakyan ko. Hindi ka na maglalakad sa ulan. Tara. At mag-dinner na rin muna tayo. Ano naman to? Ano kaya susuot kong damit? Ito ba? O ito? Ay, yung bulaklakin kong damit ang paborito ni Dennis. Ay, Dennis. Tama ba itong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Nahihirapan na naman ako magdesisyon. Gusto ko nang iakbang pa ako to move forward, pero nagdadalawang isip ako. Natatakot ako magkamali. Bakit ka natatakot? Dennis! Huwag kang umiyak, Julie. Miss na kita. Napakahabang panahon ang lumipas. At gusto kong sabihin sa iyo na maaari mo na akong kalimutan. Ayoko. Tapos ng panahong ibinigay ng Diyos sa akin para maging bahagi ng buhay mo. Hindi. Ayoko. Hindi ba sabi mo, tulungan kitang magdesisyon? Sorry. Ayoko sundin ang desisyon mo ngayon. Hindi ako malulungkot kung kalilimutan mo na ako. Dahil alam kong yun lang ang paraan para maging masaya ka muli. Wala kang pagkukulang sa akin, mahal. Wala kang kasalanan sa nangyari sa akin. Palayain mo na sarili mo sa pagkakabilanggo sa nakaraan. Gusto kong maging masaya ka. Ate! Dennis! Si Dennis! May hinahanap si Kuya Dennis. Nananaginip ka ba? Umuungol ka. Tapos tumutulo ang mukha mo. Mated! Napanaginipan mo ba si Kuya?